In 3, 2, 1, pasok. Action! Hey guys, kumusta? So, welcome to my kitchen. Sa kusina lang po ito. So, today, magluluto tayo ng pinakasimpleng dish. Visayan dish. Kasi Bisaya ako eh. Pero, ito yung dish na napakasimple at napakasarap. So, ito yung pinakupsat. So, ito yung ating meat, which is pork, belly. Pinalambot ko na to at saka may juices na siya. Papalambot ko. So, mga half kilo ito. So, what we're going to do is reduce lang natin yung ang kanya sabaw. Kasi pinakupsan nga eh. So, pinakupsan means kupsan. Ibig sabihin is to reduce the water or patuyuin mo. So, growing up sa Mindanao, hindi naman to parati ko nakakain kasi pero pag umuwi ako ng fiesta sa amin, ito yung niluluto ng most of the households doon sa amin. So, I'm from Oroqueta City, Mindanao. So, usually ito yung inahanda kapag fiesta. And then, yung history nito, parang ano lang. So, brief history lang ng pinakupsan. Pinakupsan is sikat sa Visayas at saka Mindanao. Way back, kung wala pa tayong mga ref siguro, yung mga ancestors natin. Ito yung way to preserve the meat. So, what we will do is, magkakares na ng baboy and then, ilalagay nila sa malaking kawa and then i-reduce nila until mag-boil. At saka i-preserve. And most sa amin, dati ginagawa namin is nalulunod mo sa mantika, di ba? So, iinitin mo lang siya and then gagawa ka na ng sausawan, toyo, or minsan suka. Then you can dig in. Pero yung iba naman, ang ginagawa nila is hinahalo nila sa gulay. So, hintayin lang natin ma-reduce yung kanyang juices. Kasi until mag-fry siya sa kanyang sariling fat. So, ang ingredients na pinapare ko for this, sa amin, parang asin lang at ang ginagamit nila. Pero since order ito siya, today, so may tayong garlic. Pounded garlic, buo lang naman siya. So, gamitin natin yung adobong sibuyas or garnish para mas intense yung lasa. So, yun na. So, na-reduce na siya. Pinalambot ko pala yung meat kanina. Pinalambot ko na siya until so sa amin pala, sa Mindanao, ito yung parang talaga, staple ng mga household kapag mga handaan, ganyan. Kasi marami kang pwedeng gawin. Pwede mo siyang, gagawin nila, pinakupsan is, pwede nilang gawin menudo, afritada, or anything na pork dish. So, yung pinaka, nila is, yung pinakupsan. So, yun sa tabi ako ng kalsado. So, ayan, nagpa-fry na siya ng konti. So, gagawin na natin, babalik na rin na natin hanggang mag-prito na siya ng sarili na natin. Papagkita ko sa inyo. So, nagmamantika na siya. Nagmamantika na siya ngayon. So, we have here patis, salt, pepper. So, bakit may patis ako at may salt? Galong, sulong. Ayaw nyo, huwag may lagay. Pero for me, I'd like the taste of both. So, hindi naman sobrang dami yung lalagay mo, syempre. Siyempre lang. So, I have here the pinakupsan na. So, ayun, nag-start na siya mag-brown. So, titignan mo lang siya parati para hindi siya sunog. So, by the way, I salted na daw the pork kanina. So, itong mga dagdag na ko is for added flavor. So, yun lang problema dito kasi talaga. Dahil nga fried siya, medyo pumapatak talaga siya. So, wash out lang. So, kung nagluluto kayo, kailangan nyo masanay sa mga talsik ng mantika.
So later ko pa to siya lalagyan ng mga aromatics pagka na-fry na lahat para mabilis lang siya. Hindi masunog yung ating bawang. So, I hope you can see that. You can smell it kasi mabango talaga siya. Pakita ko sa inyo. Since nag-brown na siya at naka-fry, I'm going to start na to lagay our aromatics. So I have here bawang. Here. So bawang lang yun siya. Napakasimple na talaga. Just toss it. Make sure na hindi siya masunog yung bawang kasi papalit yan. So, lalagay na tayo ng patis. So about half teaspoon. Just to papapati sa flavor. And a little bit of okay. So toss it. So, ang bango. So masarap siya kapag may mga salty bits. May salt bits pala yun. So make sure lang na malambot yung kanin nyo kapag ginagawa nyo na siyang ganito, para hindi siya. So yung ating pepper, so ako I usually put pepper last kasi pumapait siya kapag frying or parang may oil. So konting trick. And the pepper kasi, ang aroma niya is aromatics talaga siya. So parang pag nilagay mo siya bago ka magluto, wala yung aroma niya. So pag nilagay mo siya after mo magluto or parang tapos ka na magluto, kapag na-introduce siya sa heat, ay magiging mas mabango siya. Okay. So I'll put na the pepper. So that's it. Oh, ang bango. So that's it. This is our pinakupsan. Available siya dito sa kusina, pero per order lang. Wala akong dahil tapos na siya, we'll give it a try. Siyempre, dapat ang pagkain natin kapag luluto tayo, tikman. And oh my god. That's good. Make our adobong sibuyas. So, toyo, suka, brown sugar, and then lauto. Yun lang. You can cook it here and then wait lang hanggang mag-reduce yung. Then you can top it with sa rice. With the pinakuksan. Sasarap. Gusto mo ng spicier, you can add sili. But for this one, dahil order siya, hintayin lang natin mag-translucent at mag-reduce yung ating adobo mix. So, what's great about this dish is napaka-simple niya, but super sarap at well appreciated siya natin, mga Pilipino. You can make this a business. Sa akin kasi 99 pesos lang per binalot. So, pwede kayong umorder sa akin. Pwede nyo rin gawing negosyo or gusto nyo magluto sa bahay nyo kapag this is a very good dish para sa mga tinatamad ng mahabang lutuan. So siya guys, at translucent. So meron na tayong adobo na sibuyas. Oh yeah. Good. Now mag-assemble na tayo ng ating binalot. Yan. So brownish. Yan. Yung tapat niya So lutuin muna sa sarili mantika. Assemble na tayo ng ating binalot. So una muna natin yung adobo. Ayun ang aso. Doggy. Ito siguro yan. Yung ating adobong sibuyas. Sauce. Dugo. Kupsan. Yum. Yum. Crispy one. Sarap. So yung maliliit na bits for the sarap. Yung
Masarap yung white noodles. And wow. Gusto tayong mag-sides na kamatis. And that's it. Our binalot. So, babalot ko lang to guys.